Ang pangalang Martius para sa buwan ng March ay mula sa pangalan ng Roman god na si Mars. Ang pangalang Aprilis o April ay pinaniniwalaan naman na mula sa Roman word na aperere o to open. Sa buwang ito kasi bumubuka o namumukadkad ang mga bulaklak. Ang Maius o May naman ay mula sa Roman goddess na si Maya. Ang Junius o June ay mula sa pangalan ni Juno, ang reyna ng mga Roman gods, habang ang Quintilis hanggang December naman ay nangangahulugang 5th, 6th, 7th, 8th, 9th at 10th. Ngayon mga ka-LE, kapansin-pansin na wala pa ang mga months ng January at February sa mga months na ito, hindi ba? Well, kaya wala pa ang mga months ng January at February dito ay dahil, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi pa binibilang ng Roman Empire ang mga araw ng taglamig noong mga panahong iyon. Ngayon, dahil ang isang lunar cycle ay binubuo lamang ng 29.5 days, ang kada month sa sinaunang Roman calendar na ito ay binubuo ng 29 to 30 days lamang. Dahil dito, kulang ang araw sa kanilang kalendaryo at ang isang taon sa kalendaryong ito ay hindi nire-representa ang pag-ikot ng Earth sa araw. Kaya madalas hindi tumutugma sa seasons ang kanilang pagtatala ng oras at panahon. Dahil may kinalaman sa seasons at religious festivals ang kanilang kalendaryo, sinasabing ina-adjust ng Roman Empire ang mga pagkukulang sa kanilang kalendaryo tuwing taglamig. Sa pagpasok ng winter, sinasabing sinususpinde ng Roman Empire ang kanilang kalendaryo at hindi nila binibilang ang mga araw ng taglamig. Ibabalik na lamang nila ang kalendaryo kapag nagsimula ng muli ang tagsibol. Dahil dito, umaabot sa 60 plus ang mga araw na hindi nila na itatala sa kanilang kalendaryo taon-taon. Ngayon mga ka-LE, ang simula ng taon sa kalendaryong ito ay nag-uumpisa sa tagsibol sa buwan ng March at nagtatapos sa pagsisimula ng winter. Ang 10 months sa ancient Roman calendar na ito ay tinatawag nilang Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November at December. At ang mga months na yan ay binubuo ng 30 to 31 days.